Si Hashimoto ay isang middle-aged na lalaki na nakatira sa Ginza, Tokyo. Siya ay nahihirapan sa pananalapi matapos matanggal sa trabaho. Isang umaga, pumunta siya sa laundry store upang labhan ang kanyang mga damit. Pagkatapos buksan ang machine ay nangarap siya na umiinom ng isang lata ng beer. Sa oras na yun ay may bumagsak sa loob ng machine at gumawa ng malakas na ingay. Nang sinuri niya ito ay may nakita siya sa loob na isang lata ng beer. Noong una ay naisip ni Hashimoto na maaaring may nag-iwan lang nito doon, ngunit nagtaka siya nang malamig pa ang beer. Sa parehong oras ay dumating ang matanda na tagapaglinis ng lugar at mahinahon na sinabi na tinutupad ng machine ang kahilingan ng lahat. Iniisip ni Hashimoto na ang matanda ay isang baliw at hindi siya pinansin, ngunit ang lalaki ay lumapit at ipinahayag na siya ay nagsasabi ng totoo. Pagkaalis ng matanda ay ininom ni Hashimoto ang beer habang hinihintay ang kanyang damit. Isang babae ang pumasok sa laundry na nagngangalang Yuki at naglagay ng labada sa machine. Si Hashimoto ay hindi kailanman nagkaroon ng lakas ng loob na makipag-usap sa mga babae, kaya dahil dito ay naging single siya sa buong buhay niya. Kinakabahan siyang umupo sa dulo ng upuan para bigyan ng espasyo ang babae. Umupo ang babae sa tabi niya at nagsimulang makipag-usap sa kanya. Ilang beses na niya siyang nakikita sa laundry kaya humanga na siya rito. Si Hashimoto, sa kabilang banda ay hindi napapansin ang kanyang mga pagsisikap na magsimula ng isang pag-uusap. Itinapon niya ang lata na walang laman sa basurahan ngunit nalaglag ito sa sahig. Nang tumayo siya upang kunin ito, nagsimulang umiyak si Yuki. Ang naiilang na si Hashimoto ay tinanong siya kung bakit siya umiiyak, at inihayag niya na na-interview na siya sa 40 kumpanya ngunit hindi man lang siya napipili. Para gumaan ang pakiramdam niya, sinabi niya sa kanya na natanggal din siya sa kanyang trabaho. Sa palagay niya ay kamangha-mangha ang katotohanan na napanayam siya ng napakaraming kumpanya, dahil nangangahulugan ito na siya ang may pinakamaraming karanasan sa mga interview kaysa sa alinman sa mga aplikante na kilala niya. Nag-iba ang tingin ng dalaga sa kanyang sitwasyon pagkatapos ng maikli nilang pag-uusap. Nagpasalamat siya sa pagiging mabait nito kahit isa lang siyang estranghero. Kasunod nito ay kinuha na ni Hashimoto ang kanyang mga damit at nagpaalam sa kanya. At sa kanyang pag-alis ay ipinakilala ng babae ang kanyang sarili bilang si Yuki. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap ay masayang umuwi si Hashimoto. Sa gabi ay tinawagan siya ng kanyang ina at sinabi na ang kanyang ama ay nasa ospital. Kailangan nila ng kabuuan na 300,000 yen upang mabayaran ang ospital. Ang responsibilidad ay napunta kay Hashimoto ngunit wala siyang trabaho o naipon man lang gayunpaman. Ipinangako niya na magpapadala siya ng pera at bibisitahin sila sa lalong madaling panahon. Bumalik siya sa laundry shop kinabukasan, sigurado siya na ang matandang lalaki mula kahapon ay hindi nagsasabi ng totoo ngunit gusto pa rin niyang subukan ang teorya. Nakatayo siya sa harap ng machine at humiling ng 300,000 yen, matapos maghintay ng ilang segundo ay napagtanto niya kung gaano kawalang kwenta ang ideya. Aalis na sana siya nang biglang may lumabas na pera mula sa loob ng machine, kinuha niya ito na hindi pa rin makapaniwala na talagang nagkatotoo ito. Ang pera ay may eksaktong halaga ng pera na hiniling niya. Habang paalis siya ay nakita niyang nawawala na ang lata ng beer mula kahapon, at sa oras na yun ay binanggit sa kanya ng matanda na ang mga bagay na natatanggap niya mula sa machine ay mawawala sa loob ng isang araw kaya dapat siyang mag-ingat. Nagpasalamat si Hashimoto sa matanda at nagmamadaling lumabas. Nakasalubong niya ulit si Yuki na nagsabi sa kanya na inimbitahan siya para sa pangalawang interview sa unang pagkakataon sa kanyang buhay. Binati siya ni Hashimoto at muling nakatanggap ng tawag mula sa kanyang ina. Narinig siya ni Yuki na nagsasalita at nalaman niya ang tungkol sa kanyang ama na may sakit. Pagkatapos makipag-usap ng ilang sandali, umalis na si Hashimoto upang mabilis na ipadala ang pera bago ito mawala. Matapos maipadala ang pera ay muli siyang bumalik sa laundry shop. Plano niyang gamitin ito para masolusyonan ang lahat ng problema niya sa buhay. Kaya naman sa pagkakataong ito ay humiling siya ng magandang damit na maisusuot niya para sa mga job interview. Dumalo siya sa isang panayam para sa ilang kumpanya sa buong araw gayunpaman, nang bumalik siya sa bahay ay nakatanggap siya ng mga liham mula sa mga kumpanya na nagsasabi sa kanya na hindi siya napili sa alinman sa mga ito, kasabay ng pagkawala ng kanyang damit na ginagamit. Matapos ang kabiguan ay napagtanto ni Hashimoto na ngayon ay mayroon na siyang mapagkukunan ng pera, kaya hindi niya dapat sayangin ang kanyang oras sa paghahanap ng trabaho. Sa halip ay dapat na magsaya siya ng husto sa kanyang buhay, kaya kinaumagahan ay sinisigurado niyang walang tao sa paligid ng laundry shop at humiling ng isang kumpiyansa at magandang babae. Dagdag pa niya ay dapat kainggitan nito ng lahat na kasing ganda ng isang modelo. Isang babae ang lumabas sa machine habang namamangha si Hashimoto sa kanyang kagandahan.
Naglakad siya palapit dito at hiniling na pumunta siya sa kanyang bahay, ngunit ang babae ay sinampal siya sa mukha dahil sa pagiging bastos sa kanilang unang date. Umalis ito sa lugar habang si Hashimoto ay naiwang nakatulala. Matapos matuto sa kanyang pagkakamali, humiling siya ng isang malambing, matulungin, magandang kasintahan at mahal siya. Isang magandang babae na may katangian tulad ng hiniling niya ang lumabas sa machine, tuwang-tuwa itong pumayag na makipag-date sa kanya na nagpagaan sa kalooban ni Hashimoto. Dinala niya ito sa isang mall at bumili ng mga iba't ibang bagay, gamit ang pera mula sa machine para bilhin ang lahat ng gusto niya. Lumalabas na ang mga taong nililikha ng machine ay walang ideya sa kanilang pinagmulan at iniisip na sila ay mga tunay na tao. Sa pagtatapos ng araw ay dinala siya ni Hashimoto sa kanyang bahay. Kahit ngayon ay natatakot pa rin siyang mapalapit sa kanya kaya nagkasundo silang mag-usap buong gabi. Nang tiningnan ng dalaga ang palad niya, ito ay nagkomento na ang kanyang buhay ay napakaikli. Nagulat siya sa sinabi nito ngunit nagpa siya na huwag na lang pansinin ito. Pagdating ng umaga, sa wakas ay nakakuha siya ng sapat na lakas ng loob upang hagkan ng babae ngunit nawala na siya bago pa niya ito magawa. Ang natitira na lang ay ang mga damit at alahas na binili niya para sa kanya. Nakaramdam ng koneksyon si Hashimoto sa dalaga ngunit hindi siya nalulungkot sa pagkawala nito. Ngayon na maaari na siyang makakuha ng maraming babae hanggang sa gusto niya. Simula sa araw na yun ay pumupunta siya sa laundry shop tuwing umaga at nagkakaroon ng bagong kasintahan, ang bawat isa ay may iba't ibang personalidad. Dinadala niya ang mga ito sa mga 5-star hotel at binibilhan sila ng mga alahas gamit ang pera mula sa machine. Siya ay namumuhay mayaman dahil sa pera na nakukuha niya sa laundry. Isang araw ay nakikipag-date siya sa isa sa mga nakuha niyang kasintahan nang makita siya ni Yuki, nagselos siya at sinundan sila papunta sa tindahan ng alahas. Nang makitang binibilhan ni Hashimoto ang babae ng mamahaling singsing, siya ay nagalit ng todo. Naguguluhan din siya kung paano siya nakakuha ng napakaraming pera sa loob lamang ng ilang araw. Nang magpunta muli si Hashimoto sa laundry shop ng gabing yun, nakita siya ni Yuki. Tinanong niya siya tungkol sa pera kaya sinabi niyang nanalo siya sa loto, nalaman din niyang casual ang relasyon niya sa babaeng nakita niya kanina. Nagsimulang maniwala si Yuki na ginagamit lang siya ng babae para sa kanyang pera, ngunit si Hashimoto ay nagbago na at hindi na siya ang lalaki na nagustuhan niya. Hindi niya pinansin ang mga alalahanin niya at umalis na may dala na isang big kiss ng pera. Pagkatapos ng enkwentro ay nakipag-date uli siya sa isang mamahaling restaurant at dinala ang kanyang bagong kasintahan sa rooftop. Binigyan din niya ito ng singsing at sinabing mahal niya ito. Nawala ang babae pagkaraan ng ilang minuto at naiwan lamang ang singsing. Gaya ng dati ay itinago ni Hashimoto ang singsing at nagpapatuloy sa kanyang araw. Dahil madalas siyang humiling ng mga inosenteng babae, ngayon ay nagpa siyang humiling ng isang babaeng sexy at mapang-akit. Isang babae ang lumabas sa machine na nagpakaba sa kanya. Habang naglalambingan sila ay dumating doon si Yuki at tinitigan sila. Nakita niyang binibigyan niya ang babae ng ilang singsing na nakolekta niya sa lumipas na mga araw. Nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang ina at hiniling sa babae na tumahimik ng ilang segundo, nang hindi nito ginawa ay lumabas na lang siya. Sinamantala ni Yuki ang pagkakataon na kausapin ng babae at tinanong ito kung ano ang ginawa niya sa pag-uugali ni Hashimoto. Tumawa lang ang babae at hiniling sa kanya na umalis, ikinagalit ito ni Yuki at sinubukan na kunin ang kanyang mga singsing. Samantala, habang kausap ni Hashimoto ang kanyang ina, sinabi nito na maaaring kailanganin ng kanyang ama ang operasyon. Higit sa pera ay kailangan siya ng mga magulang niya upang makita siya, ngunit naging abala siya sa kanyang mga kasintahan. Pagkatapos ng tawag ay nilapitan ng matanda si Hashimoto, sinabi nitong nakalimutan niyang sabihin sa kanya ang isang mahalagang bagay tungkol sa machine. Ang sabi nito ay mawawala rin sa isang araw ang lahat ng lalabas sa machine. Tinawanan siya ni Hashimoto na sinasabing alam na niya yun. Sa loob ay patuloy na nakikipagbuno ang mga babae sa isa't isa para makuha ang mga singsing, at sa huli ay umalis ang babae na iniisip na niloloko siya ni Hashimoto. Bumalik si Hashimoto sa loob para lang makita si Yuki na umiiyak at umaasa na babalik ang dating Hashimoto nang una niya itong makilala ilang araw na ang nakakaraan. Dahil sa hiling na ito, si Hashimoto ay biglang pumasok sa machine. Bigla ring bumalik ang suot niyang damit sa suot niya noong una niyang nakilala si Yuki, hindi nagtagal ay napagtanto niya na pinagbigyan ng machine ang hiling ni Yuki. Simula nang lumabas siya sa machine ay isang araw na lang siyang mabubuhay, at sa oras na yun ay ipinapakita sa telebisyon ang balita tungkol sa libu-libo na yen na nawawala sa isang tindahan ng alahas.
Sa pagtatapos ng pelikula ay bumagsak si Hashimoto sa sahig habang nalilito na nakatingin sa kanya si Yuki. Dito na nagtatapos ang kwento, sana ay nagustuhan mo ito. Kung hindi ka pa nakasubscribe ay mag-subscribe ka na upang matulungan mo ang channel na ito. Mag-comment ka na rin tungkol sa kwento. Salamat!